Ngayong Semana Santa, isa sa mga dinarayo ay ang Kamay ni Jesus Healing Church sa Lucban, Quezon. At bukod sa napakagandang lugar, maraming deboto ang humihiling ng kagalingan doon. Alamin natin ang mga kwento ng pag-asa at pananampalataya sa Kamay ni Jesus Healing Church. Kamusta kay John Jensel and Sean? Good morning, good morning. Shaira and Kaloy, good morning dyan. Ngayon nandito nga tayo sa Kamay ni Jesus Healing Shrine dito sa Lucban, Quezon, kung saan tuwing Semana Santa, marami talagang mga deboto ang dumadalaw dito. Kanina nga umattend kami ni Jenzel ng healing mass na dito kanina 6 a.m. No, led by Father Joey Fallier. At isa pa sa dinarayo dito ang 300 steps na kailangan mo akyatin para masilayan ang 50-foot statue ng the risen Christ. Yes, bali 5 hectares nga ang lawak ng pilgrimage na ito. Kasama na yung 300 climb steps kung saan bago tayo makarating dun sa imahe na Kamay ni Jesus, bawat floor ay ine-explain or kinekwento ang mga nangyari or mga pinagdaanan ni Jesus sa Station of the Cross. At ngayon nga po mga kapuso, marami na pong mga deboto ang bumibisita dito sa simbahan para umakyat dito. Ay, ito, ngayon po ay may makakasama tayong umaakyat nga po dito sa ating papunta sa Kamay ni Jesus. Ano pong pangalan natin? Good morning po. Renato Puri po. Good morning, Sir Renato. Taon-taon po ba kayong bumibisita dito? Pagka ganito pong Holy Week, ngayon pa lang kami nakapunta rito. Opo. Pero, bali pang-apat ko nang pupunta rito. Pang-apat yun na po. So, kasi pagka napakarami pong tao, baka tinatansya ko rin yung sarili ko, baka hindi ko kayanin din. Pag napakaraming tao. ay, opo, bakit may nararamdaman po ba tayo? Po ako, polio victim. Polio victim. Okay. Mahina po kasi yung isang paa eh. Opo. Buti nakakaya nyo naman po akyatin itong 300 steps. Sa tulong po ng braso ko. Oh. Kasi may May mga hawakan naman po na rails na pwede po kayong hawakan. Taga saan po pala tayo galing? Ibaan po, Batangas. Batangas pa po, no? So, ito po, ngayon, ano po yung mga hilingan nyo pag pumupunta po kayo dito? Bigyan ng malakas na katawan at yung aming mga anak ay bigyan ng magandang kinabukasan. Ayan, sige, maraming salamat po. Sana ay marating niyo po ng safe ang taas po nito. O Sean, kamusta naman dyan? Yun nga, kasama ko dito ang isa sa mga deboto na talagang namang pinupuntahan ng healing mass. Kasama natin ngayon si Nanay Lenny. Nanay Lenny, magandang umaga. Nanay Lenny, ilang taon na po kayo pumupunta dito? Bali, 16 years na po akong volunteer dito sa Kamay ni Jesus. Tapos, oo nga, pinupuntahan niyo po yung healing mass. Opo, every Wednesday, Saturday, Sunday. Every Wednesday and Saturday, di lang po Semana Santa yung healing mass. Opo. So, dati po, since pinupuntahan niyo yung healing mass, ano naman po ba yung mga karamdaman niyo dati, yung mga sakit niyo? Sa puso po ako. Bali, 2 beses po ako inoperahan sa puso. Ngayon po, 2018, naging open heart po ako bypass. 4 po yung aking naging bara. Na ngayon po, okay na po ako sa tulong po. Dami. Opo. Kamusta naman po yung pamilya niyo nung time po na yun, na ang dami niyo pong mga sakit? Down na down po kami talaga nung time na yun na wala po kaming pera para sa pagpapa-opera ko dahil kailangan po namin ng 1.3 million para sa open heart ko po. Ang laki. Pero sa awa po ng Panginoon Diyos, kay Father Joey spiritually, na naging instrumento po si Father Joey sa kanyang pagpapagaling sa mga taong nangangailangan ng tulong. Marami po salamat kay Father Joey Fallier. Naging instrumento po siya sa mga taong nangangailangan ng kagalingan sa kanilang sakit na nararamdaman. Pero kwentuhan niyo naman po kami, kamusta naman po yung journey niyo nung time na pumupunta po kayo sa mass, ganun? Paano po niyo nakikita na nag-i-improve yung health niyo? Kamusta naman po yun? Tuwing magpo-procession of Blessed Sacrament po si Father Joey, naluluha po talaga ako. Hindi ko alam kung ano pong naluluha, nanlalamig, pinapawisan. Doon po nararamdaman ko yung aking kagalingan. Na ngayon po talagang 100% na full na po ako na wala nang sakit na nararamdaman. Mabuti naman po. Opo, blessed na blessed po ako. Thank you po kay Lord. At ngayon balita ko po, tinutulungan niyo rin po yung ibang mga tao para magpagaling po. Opo. Ngayon volunteer na po kayo? Opo, 16 years na po akong volunteer dito. Maraming salamat Thank po. you Ngayon po. naman puntahan natin si Jenzel para kwentuhan pa tayo tungkol sa healing mass na. Kasama natin ngayon si Father Joseph Fallier, ang founder and administrator of Healing Church, para sa mga unting paalala po sa mga debotong bibisita pa ngayong Semana Santa. Good morning, Father! Welcome, Jensen. At natutuwa kami at nakasama kami dito sa unang hirit para magbigay din tayo ng impormasyon sa mga tao
sa ating mga schedules. Yes po. Napaka punong-puno ng schedule namin rito. Father, tanong ko lang, Father, ilan po bang mga tao yung ine-expect natin na daragsa pa dito ngayong Semana Santa? Just to give you a history, 2.2 million nung isang taon with restrictions. Okay. So ang projection namin, 4.4 million will come dahil wala ng restrictions. Okay po. So talagang ang volunteer namin umabot ng 1,000, ang pulis namin 150, at lahat ng sangay ng gobyerno, hiningan na namin ng tulong. LGU, barangay, para tulungan na maging maganda at maayos ang very meaningful ang celebration ng Semana Santa. Okay po. Ano po ba yung mga activities natin? Like, anong oras po ba sila pwedeng pumunta dito? Gano'ng kaaga? Pinagbibigyan na namin, alas 6 ng umaga, bukas na yan. At Huwebes Santo, 24 hours na bukas 24 yan. hours. At bukas, ang misa namin sa Huwebes Santo ay alas 5 ng hapon, celebration of the Last Supper. At tapos, open na sa Bisita Iglesia. At meron kaming alay-lakad, Jensel. Okay. Ang alay-lakad namin ay doon sa Lucena City, 25 kilometers. Okay. At alam mo ba kung gaano karami yung mga tao? 500 to 700,000 ang naglalakad. I joined them last year. Pagkadami-dami siya ng mga tao. At an ocean of people na nagro-rosaryo, nagdadasal. Ang dami. At dadating sila rito Biyernes Santo. At maganda nga sana ma-cover ninyo yan, pero punong-puno. Itong nakikita ninyong space, Opo. wala ka nang makikitang occupied space Grabe. sapagkat unoccupied space dahil puno na ng tao. Punong-puno na ng mga tao. Ayan, maraming salamat, Father. Kaya naman sa mga bibisita dito ngayong Semana Santa, ay sana mag-ingat po tayo pagpunta natin dito. And ayun, sana maging mapayapa ang ating Holy Week. God bless sa inyo mga kapuso. Back to studio.